Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, hindi ka pwedeng mag-abroad kapag yung ugali mo is ganto. So dito sa abroad, hindi ka pwedeng reklamador dito. So dito tayo yung pinaka mababa na uri ng trabaho na meron. So parang alam mo yun, nilulok down talaga tayo dito sa totoo lang. And parate din tayo makakarinig ng tawag nito, napipikon ako kapag halimbawa kasabay ko yung alaga ko, basta naglalakad ka tapos yung mga Indian is babatiin ka ganyan, ayoko, naiinis ako sa kanila kasi feeling ko parang ang baba talaga ng tingin nila sa atin kasi nga parang yun nga na ano nila kasi may mga nakakarelasyon sila dito ng mga Pinay. So isa pa na ano is hindi ka pwedeng reklamador dito kasi guys, hindi ka magtatagal talaga sa trabaho mo kapag puro ka reklamo kasi magiging ano ka ang tawag nito, ako kahit papano magti 3 years na ako pero grabe din yung pinagdaanan ko, as in kayo lang yung nasumbungan ko, pero sa totoo lang nakakapagod siya, nakaka-drain, nakaka-depress, nakakaubos, nakakasakit, as in grabe lahat ng kaya mong anuhin, lunukin mo talaga dito. Pasensya dito kailangan mahaba, and also dito kailangan mong lunukin yung pride mo. And marami akong mga kaibigan na mas malala pa yung mga naranasan nila kaysa sa akin. So meron nga dito na katulong yung sasakyan ng amo ko, kaharap nun na sasakyan sa parking. Every Thursday is naglilinis yung katulong doon, balde yung hawak niya, tapos sinasabunan niya talaga yung sasakyan. So nisip ng amo ko sa akin, sabi niya napakaswerte mo na kasi hindi mo naranasan yan. Parang sa isip-isip ko, buti na lang kamo nagpalit kayo ng sasakyan, kasi kung hindi sila nagpalit ng sasakyan, every week din ako pinapalinis noon. And yun yung pinakamasakit na yung katawan ko sobrang bugbog, as in, kasi hindi pwedeng yung pagkuskus mo is mahina kasi nga ang gamit ko lang panlinis spray. Mas mahirap yung spray kasi hindi ka tulad ng sabon na may tubig na makukuha mo talaga, mabilis lang siya gawin. Kapag spray, ang tagal, kukod-kudin mo talagang maigi, masakit siya dito. So sabi ng amo ko sa akin, napakaswerte ko na daw kasi hindi ko na daw yan ginagawa ngayon. Dati ginagawa ko, siguro magto 2 years na rin or sobra 1 year na hindi ako naglilinis ng sasakyan kasi nga nakabili sila ng bago and ayaw nila na linisin ko kasi ang mahal Porsche, ano ba yan, Porsche, yan, Porsche, yan, so ang mahal, baka mamaya magasgasan ko, so yun, pinapalinis na lang nila sa shop. Mas okay yun, dati kasi sobrang pagod ko, tulala na ako pagkatapos, pero grabe no, natiis ko siya dati, alam nyo, kaya naiiyak ako kapag naalala ko na yung bahay na pinagawa ko is walang natutulog ngayon. Hindi doon natutulog yung mama ko kasi nga 'di ba naglindol-lindol nung nakaraan. So ang naapektuhan is yung Cebu, damay din yung Negros kasi nga may mga aftershock din doon. So natatakot sila baka matumbahan, and tsaka mainit siya guys kasi semento. Yun nga, mas gusto ng mama ko matulog doon sa bahay na plywood yung tapos yung kubo, ganun, na yung sahig namin is kawayan. Doon siya natutulog. Sa isip-isip ko, kung alam ko lang na ganyan yung gusto mo, hindi na ako nag-waste ng 2 years sobra sa pagtatrabaho para lang mapagawa tong bahay na to. Kung yan lang naman pala yung gusto mo, yan na sana. Ganyan yung bahay namin dati guys. Ganyan, ganyan. Ang puta. Nag-request ng semento. Ganyan yung bahay na pinagawa ko, naubos yung 3 taon kong nagtrabaho sa Manila. Kasi binigyan ko sila ng hardiplex na bahay. Tapos, yun nga, ganyan, hardiplex, plywood. Ang ganda nun Ang puta, nung nagbagyo ng Udet, nilipad yung bubong namin. Nainis talaga ako pag naalala ko. Nilipad yung bubong namin, tas yung dingding namin na hardiplex, sinira, binutas ng bagyo, hangin kasi. Tapos, ayun, kaya nag-request sila ng ganito, semento.
ayan, meron na. Naubos yung ipon ko dyan. Tapos hindi niyo tutulugan, mga buisit. Sabi ko nga, alam niyo, napuno ako nung nakaraan. Kasi, nung namatay yung papa ko, binenta ko yung kalabaw na binili ko, napundar ko na kalabaw, binenta ko. So, tapos binigyan din ako ng boyfriend ko noon ng pera pag uwi. Ngayon, wala akong kinuha doon ni pisong duling sa pera ng kalabaw. Binigay ko lahat yun sa mama ko, tapos yung kapatid ko nagbigay din ng 20,000. So, ako din, may bigay din ako noon eh. 10 ata una. Maliban pa sa kalabaw kasi hindi pa nga nabenta. So, kailangan ng materyales pampagawa sa paglalagyan ng papa ko ng kabaong doon sa sementeryo. So, nagbigay muna ako ng 10,000. Tapos, nagpa-deliver din ako ng isang sakong bigas. Tapos, yung kalabaw doon binenta din. Tapos, yung kapatid ko nagbigay sa akin ng pera, pampauwi, 20,000. Yung boyfriend ko nagbigay ng siguro mga ticket ko kasi labas na yun eh. Kanya na yun eh, binili niya. Iba pa yung pocket money ko. Ang binigay din ng boyfriend ko mga 20 din. So, meron pa akong pinsan na dinaanan sa Bacolod. So, sabay kami pamasahe ko. Tapos, biscuit pa, mga pasalubong pag uwi. So, medyo gumastos talaga. And ang pamasahe namin pa uwi is tag 350 bawat isa, itatlo kami. So, umabot ng 1,000 mahigit. So, parang natirhan na lang ako ng 14,000 ata mahigit sa pera ko talaga na akin. Ngayon, yung ng anak ng papa ko, yung stepfather ko, anak niya, ilang beses nang binilhan ng ticket, tapos ayaw niyang umalis ba doon sa bahay. Siya yung dahilan kung bakit namatay din yung papa ko, na stress sa kanya. Kasi nga, addict siya, nagsisinungaling siya. Alam mo yung kinukuha niya yung pocket money papunta ng Bacolod kasi nga, pauwi na eh. Papunta na siya ng Manila kasi ayaw na ng papa ko doon, pasaway siya. Kasi may kaibigan siya na, ayun nga, tulak ng So, parati silang nagaganyan. So, yung pera na ubos. Alam niyo yung niyog sa bukid namin, siguro mga 200 pieces na niyog. Inano yun lahat, tinumba lahat, walang tinira. Naawa ako sa niyog kasi kinukuhanan yun ng ng buko. Ubos talaga lahat. Nagkukupra kami dati ilang sako. Inubos yun lahat ng benta. Tapos yung pera na nakuha nila is nasa 40,000. Binigyan niyang lang ng step brother ko yung papa ko ng 8,000. Kanya na yun lahat alam niyo yun, lahat. Kaya na-stress yung papa ko. So, para makalayas na siya, yung pera ko, binilhan ko siya ng ticket. Nakailang ticket na siya, hindi niya sinasakyan. Una, rason niya, yung manok niya walang permit kaya hindi siya makatuloy. So, ayun, nag-antay uli ng next. Tapos, hindi na naman siya makatuloy kasi nga daw, yung rason ng animal na yun kaya hindi siya natuloy. Pinababa sila ng barko kasi lindol. Tapos, yung sumunod, yung niya na naman, expire na naman yung permit. Kaya balik na naman yung manok, puro ganyan yung niya, excuse na. Hanggang sa huli, ako na yung kumuha ng ticket niya. Tapos sinabihan niya ako, kinukuha niya lang ng kinukuha yung pocket money. Syempre pocket money mula sa amin pamasahe papunta Bacolod. Tapos ayan, so ang pinakamababa na pocket money binibigay sa kanya, 3,000, kinukuha niya lang yun. Hindi niya yung binabalik kapag hindi siya nakakasakay. Ayan, so nung huli sabi niya, sis, sabi niya sa akin, na naman ako, extend na naman ako, hindi ako nakasakay kasi yung manok ko, expire na naman yung napiko na ako. Sabi ko, ikaw, ilang beses ka nang binila ng ticket, tas ganyan, akala mo pinupulot lang yung pera, bahala ka, kung gusto mo itapon mo yung manok mo, wala na kaming pakialam sa'yo. Kasi hindi ka naman talaga namin totoong pamilya eh. Dahil lang sa papa mo, kaya binilhan kita ng ticket para makaalis ka na sa bahay kasi nga, wala na yung papa mo, bakit ka pa nandun sa bahay, palamunin ka. Ginanon ko talaga, napikon ako. Kasi stress yung mama ko kasi ang ginagawa niya, halimbawa, ngayon magsashabu siya. Tapos, 3 araw yan siyang walang tulog, di natutulog, nagsiselfon lang, dilat mata. Tapos alam mo pag nagkakape, 3 kape na steak. Tapos 3 coffee meat din. Tapos, ang tapang-tapang. Tapos parang, alam mo yun, pang buwisit na buhay. Ayan, kaya sabi ko, huwag kang babalik doon kasi hindi mo naman kami pamilya, bakit mo kami hinuhut-hutan? Sabi kong ganun. So, ayun nga, nagastos kami doon, lahat-lahat sa kanya.
Kaya wala talaga akong pera. Tapos yung mama ko, nasabon ko talaga pagkatapos. Kasi, ang ginawa niya, sabi niya, ewan ko kung may pera siya o wala. Pero ang natira kasi sa kanya nung pagkamatay yung papa ko, marami kasing ginastusan, umabot siguro ng mga 40,000. Yung pagbalsamar, 5,000 lang yung nagastos doon, 15 days. Tapos yung sa pagkain kasi, ang bongga ng pakain nila nung nilibing. Alam mo yung may pakain sila na biscuit, tapos candy, tapos ganyan. Aside pa doon, may pa-lunchbox pa sila. Tapos pag uwi ng mga nagpunta ng sementeryo, kumain pa ng round 2 sa bahay. So, ayun, talaga, gastos talaga kung gastos nung time. So, naiwan sa mama ko 20,000. Hindi ko alam anong ginawa ng mama ko sa 20,000. Hindi niya siguro inisip. Tapos biglang sabi niya sa akin nung may mga bayaran na, sabi niya sa akin, nangutang na nga daw siya pangbayad sa ganito. Napikon ako. Sabi ko, ang puta, 500 na lang, inutang mo pa. Hindi ka ako nakatikim sa kalabaw eh. Kung ano, tapos kung may pera ka, inaano mo, talagang nag-award talaga ako. Kaya birthday niya ngayong 13, hindi ako magpapadala. Parang feeling ko, kahit nasasaktan ako, kahit gusto ko siyang bigyan, pero para maramdaman niya din na ang hirap ng buhay namin dito. Baka nagpipiling siya na porket may abroad siya, dalawa yung abroad niya, ganun na. So para maramdaman niya, sabi ko sa kanya, chinat ko talaga. Sabi ko, nung nakaraang, nagbigay lang ako 1.5. Tapos sabi ko talaga, sabi ko, wala akong padala sa birthday mo. Sabihin mo, sabi ko sa pamangkin ko, sabihin mo kay mamang wala akong padala sa birthday mo. Parang sa isip-isip ko, grabe, hayaan mo na nga. Kasi parati na lang, alam niyo yung pag may pera siya, ubos agad, ganun. Tapos, sasabihin niya sa akin, mangungutang siya. Kaya napikon ako, talagang sabi ko pa, meron pa sa bahay. Meron pang isang pamilya pumupunta kapag gabi. Ayan. Nagulat ako, napahiya yun sa akin nung nandun ako. Kasi yung niluto ko na green shell, malay ko bang doon sila kakain? 1 kilo lang yung binili ko kasi para lang sa amin, ilan lang kami. So, 1 kilo lang, niluto ko na. Kasama ko pa yung apam ko nung nandun kami. Tinawag ko na yung mama ko kumain. Aba, may kapitbahay kami na nandun pumunta. Mag-asawa, tapos 2 anak. Dalawang pamangkin, bali 2 apo niya. So, 4 sila. Tapos yung kapatid pa nun. Tapos yung kapatid pa. So, 6 sila lahat. Tapos, nagulat ako, tinawag ng mama ko. Sabi niya, oy, halina dito, kain na. Sinabi ko yung mama ko, narinig nila. Sabi ko, dito pala yan sila maghahaponan. Sabi kong ganun. Isang plato lang kasi kami ng afam ko, kumakain kami, nandun kami sa kusina. 2 yung mesa, doon kami sa kusina, doon sila sa may parang living room namin. Tapos sabi ko, dito pala yan sila kakain. Kasi gusto ko pang kumain ng green shell eh. Tapos wala natahong kasi nga, kinuha ng mama ko kasi, yun nga, makikihati sila. So narinig yun ng iba, ang kumain lang ata 4 lang. Yung 2 hindi kumain kasi nga nahiya. Kasi yun nga, yung salita ko na ganun. Kaya pag nandun ako, ilang yan sila, hindi sila pumupunta sa bahay. Tapos, sabi ko sa mama ko nitong tumawag ako na napuno ako, pag uwi ko dyan ayoko nang nakikita na dyan kumakain ng hapunan yung kapitbahay natin, kasama yan sila sa budget, ginanon ko talaga. Alam mo, sa lahat ng anak ng mama ko, ako yung pinakakuripot. Kasi guys, ang hirap ng kitain ng pera dito sa abroad. Tingnan mo, mukha na, payatot na ako kakatrabaho dito, tapos, may pinapakain ka dyan, ang piste. Talagang sabi ko sa mama ko, kaya ang ginawa niya nung nakarang araw, sinend nila yung picture na yung kapitbahay namin kasi may abroad din yung anak sa Dubai. Ayan, sinend yung binigay na mga pagkain, biscuit na kung ano-ano. Alam mo yun, para siguro pagbilhin sa pera natin, siguro mga nasa 200 yung binigay na mga chocolate, tapos kape, tapos ano pa yung isa, parang candy ata, ganun. Mabot siguro mga 200. Sabi, bigay daw ng kapitbahay. Inano talaga, sinend sa akin. Para siguro kahit papaano lumambot yung loob ko dun. Hindi lalambot yung loob ko. Kasi yung mama ko tsaka yung ate ko nag-away dahil dyan sa chismosa na yan eh. Siya yung tagahatid ng balita sa mama ko. Hatid niya din doon sa kabila kaya nag-away. So ngayon doon siya kakampi sa mama ko kasi iniisip niya 2 yung abroad. Dito may kuhanin ako, may pagkain ako kada gabi dito. Doon sa kapatid ko wala siyang nakuha. Iniwanan niya yung kapatid ko, hindi niya pinapansin ngayon. Kaya mainit yung dugo ko dyan. So
kapag nandito ka sa Hong Kong, ang isipin mo talaga mag-ipon ka. Kailangan ang focus mo talaga ipon. Tsaka kung gusto mo talagang makaipon, ayan, magutang ka para ano, ngayon nga lang, sayang yung tubo. Kaya ang ano nyo talaga, goal nyo makapag-ipon talaga. Yung iba nag-invest ng alahas, tsaka kung ano-ano para meron sila kahit papanong makuha ba hanggang sa huli. Ako yung alahas ko, na ano din yun nabenta ko. Kasi nga, wala, kailangan ko nung time na yun. Kasi yung bahay, pinipilit nilang matapos kahit hindi na naman talaga kaya. Pilit nilang inaano. So, yun, ang mahal pa naman ng singil ng kuryente, 40,000. Diyos ko Lord, grabe sa Pinas. 40,000 yung pag-wiring, tapos yung mga wire nakalabas pa, nakausli, hindi pa magaling mag-wiring yung nandoon. Tapos yung glass, okay lang yan, mga nasa 24,000 yung gastos, pero sa kuryente talaga ako na-stress. Bakit ganun kamahal yung kuryente? Mag-wiring ka lang naman sa bahay, hindi naman yung kontador yung ilagay mo. Mag-wiring ka lang sa loob ng bahay, Diyos mio. So, yun lang guys, thank you for watching and I love you all, bye-bye.